Okay, good evening. Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. At ako po si JDB, ang inyong abaglingkod. Okay, so pag-usapan natin etong schedule ng impeachment, no, na inusog po ni Chis Escudero. Okay, in-move niya ng A11, supposed to be ang start nito ay sa ADOS. No, ilang araw na lang sana. Tapos biglang pinospone niya. Kaya sabi ko nga rito, itutuloy pa ba ang impeachment? Delayed? Diba? Dapat kasi nung na-receive nila yan, inaksyonan na nila yan. Yun nga rin sinasabi ni Soto. Yun nga rin sinasabi natin. At nang marami pang mga talagang mga mas mabigat pa na klase ng mga abogado kaysa kay Boy Kilay. Diba? Mga taga-Supreme Court. Ganun mga paliwanag nila na forthwith eh. Ibig sabihin ng forthwith, agad-agad hinawakan dapat nila. Sinimulan nila. Oh. And now, yung reason po kung bakit ipinostpone ito at ni-reschedule, lalo lang po talagang nagpapatunay na talagang hindi ito interesadong ituloy. Talagang from the very beginning, sa akin pong palagay talaga, base sa mga nangyayari, ay everything was just a fucking moro-moro only. Relative matters. Ang dami pala nilang gagawing trabaho pong pending eh. Ito isang katutak po. Isang katutak. Ito isang dosena po ang ipapasa nilang batas sa loob po ng 6 na session. Yan. Hindi ho ba't mas karapat dapat na noon pang nakaraang 4 na buwan, nagpatawag na ang Pangulo natin ng special session? Di ba? Bakit hindi nagpatawag? O kasama ba presidente natin dito sa kalokohan na to? Di ba? Bakit sana magsalita ang Pangulo natin dito. Anong masasabi niya rito sa dahilan na to ni Chis Escudero? This is funny. Di ba? Mayroon pala kayong pending, kailangan yung tapusin. Ano yon? Pag-amyendo raw ng Foreign Investors Long-Term Lease Act, E-Governance Act, Open Access and Data Transmission, Rationalization of the Mining Fiscal Regime, Amendments to the Universal Healthcare Act, Virology Institute of the Philippines. Ang tagal na nito, 2022 pa yan. Government Optimization Act, Amendment to the Right of Way Act, setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan. Actually, ito po ang purpose nito. I-move na naman nila yung eleksyon ng mga barangay. Bakit nila i-move? Saan galing yan? Kaninong panukala yan? Hindi ba lagi yan sinasabi ni Amy Marcos? Mukhang yan lang naman yung tatrabahuin nila eh. Tapos Judicial Fiscal Autonomy, Denatured Alcohol Tax, Anti-Pogo Act. Isang taon bago magawa yung Anti-Pogo Act? Kailangan kada sona ng Pangulo mababanggit si Pogo. At sa malaking katarantaduhan tong ginagawa sa atin ng mga politiko natin, tangina. Hindi ako naniniwalang matatapos nila yan. Kung kinakailangan ng version pati pa ng Congress, kung wala pa, wala yan. Di yan totoo. Yan sinasabi natin kung talagang seryoso kayo na gusto ninyong mangyari, no? Na matuloy ang impeachment, seryoso kayong maging maipasa yung mga pending, yung mga panukalang batas. Noon pa, nag-request na dapat si Chis Escudero, Mr. President, magpatawag po kayo. Dapat request niya ganito marami tayong pending. Kailangan natin. At ang ating Pangulo, tinatawagan natin para special session at kami naman itatalima sa kanya. Diba? Para maipasa po natin yung mga isang dosenang panukalang batas. Dapat ganun Bakit hindi ginawa yan? Diba? So sino ngayon ang lumilitaw rito na
may kasalanan kung bakit po na-move si PBBM. LEDAC yung binabanggit dito. Di ba? LEDAC. Ay, nako. So, bago po tayo magpatuloy, please, pakipindot po yung ating like button. Okay? Yan. Ay, nako. Escudero also mentioned the appointments of 3 cabinet secretaries for officials of constitutional commissions, 39 foreign service officials, and 277 officials from the armed forces that need to be reviewed by the Commission on Appointment. Lahat ng ito ginagawa nyo ng 6 na buwan eh. Tapos tatapusin nyo ng ilang araw. Mula 2 hanggang 13. Di ba? Tinatarantado natin, no? Ay, tinatarantado tayo ng mga to, artisan art eh. Loko tong mga senador natin. Ay, my God. Sabi dito with only 6 session days before the Senate adjournment, it is imperative for the Senate and the House of Representatives to prioritize the passage of these measures, consistent also with the administration's trust to align our government with the people's needs and expectations. So ginamit nyo pang dahilan yung LEDAC, yung legislative, executive, diba? Ay nako. Kasi nagkakaroon ng meeting yung mga yan eh. No, ang presidente at yung mga representatives ng legislative department natin. At doon niya sinasabi, nilalatag niya yung kanyang mga gusto na maisabatas para maging madali yung pagpapatupad na pinaplano niya. Mula ron sa panukala na yon. Sinicertify niya yon. Kailan ba nagkaroon ng LEDAC? Noong Webes po, nagkaroon ng LEDAC. So ano to? Naghanap kayo ng trabaho, 'di ba? Kasi ang sabi po doon sa Rule 44 ng Rule 44 Section 123 ng rules ng Senate, pag natapos na ang isang kongreso, tapos na rin lahat ng pending. Pero maaaring i-take up sa susunod na kongreso as if first time. Pero meron pong outstanding rule ang Senado natin na yung mga umabot ng third reading ay hindi na po nila pararaanin pa sa stage 1 ulit, 2, 3, issue-shortcut na yung proseso. Dadaan sila sa initial reading, pero mabilisan na. Hindi na yung katulad noon dati, magkakaroon ng tedious na mga committee hearings, public hearings, walang ganon. Hindi na, di ba? So may paraan. Pero dito, lang hiya. Kaya ang tanong ko kaya ba panay ang sabi ni PBBM, bigla na naman niyang inulit, ayoko talaga ng impeachment? Ako po. Ito nga yung sinasabi ko nung nakaraan, di ba? Na hindi nyo nagugustuhan na posibleng gamiting dahilan ng mga senador ang salita mismo ng Pangulo pagboto nila ng no conviction. Na kami po ay tao lamang, wala po kaming kapangyarihan o karapatan para humatol ng ating kapwa. Base po sa mga salita ng ating Pangulo, hindi na po base sa ebidensya base sa salita ng ating Pangulo, ayaw niya po ng may kaaway. Kailangan po ng ating bansa sa nation building ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Kaya po, ayaw ko rin po i-impeach si Sara. My vote is no. So kay Robin, Your Honor, I move. No. Thank you. Ay, nako. Sabi ni Annabel, ang sabi niya, ayaw niya sana ng impeachment. Kaso andyan na yan, kaya dapat sundin nila ang batas. That's correct. Di ba? Sinabi ng Pangulo. Pero, kailangan pa bang sabihin ng Pangulo yan? Di ba? Hindi na nga niya dapat yan Kung talagang ayaw niyang madadawit pa siya dyan, hindi na nga niya dapat binanggit yan Alam niyo naman
yung mga politiko natin. Yun nga lang sinabi niya na open ako sa approach ng pagkakaayos ng reconciliation. Ano naging interpretation? Di ba na misunderstood and interpret nila na siya ang nag-offer? Oh. Ayun na. So, dito lang yung mga politiko natin eh. Kapag kaayaw nilang gawin, hahanap sila ng matadahilan. Oh. Ngayon, ano nangyari? Nagkaroon ng ledak ng Thursday. Ginamit ng dahilan para iurong sa A11. Diba? Nakakaunsyami. Hindi pa diretsuhin ng taong bayan eh. Magkakaroon ba tayo ng impeachment? Makikilala ba namin si Mary Grace Piatos? Maririnig ba ng mga senador? Ang mga pangalan nila ay nasa confidential, yung mga apelido nila ay mga nasa confidential funds din. Diba? Marirealize kaya nila na halatang sanay na sanay ang mga ito sa ganyang kalokohan sa paggamit ng confidential funds. Diba? Yun ang nakakayamot dito. Hindi pa tayo diretsuhin. Ay nako. Yan, mga senador ang hawak na niyan kaya kayong mga senador gawin yung trabaho nyo. That's right. Oh, expected na yan na yung mga DDS senator kakalaban diyan sa proseso na yan. Expected na yan. May manggugulo tulad ni Marcoleta, di ba? Ni Bato de la Rosa. Oh, baka may manapak pa diyan si Robin Padilla, gaya nung ginawa niya kay Richard Gomez. Di ba? Pero yung mga senador na iba, di ba? Dapat manindigan sila. Oh, hindi naman nila malulokong taong bayan na sa loob lamang ng natitirang 6 session days, matatapos nila yan eh. Ano ba status ng mga yan? Nasa third reading na ba yan? Oh, di ba? Na yun lang iha. Masyado tayong ginagago. Baka ang susunod po. Kasi ito lang yan eh. Why is it not, in the first place, hindi nila ito ginawa? Hindi nila to trinabaho. Di ba? Ipinagpilitan ni Chis Escudero. At bakit maliban kina Risa Ontiveros at kay Coco Pimentel, walang mga senador ang tumutol sa gusto ni Chis Escudero. Sabi nga ni Tito Soto, hindi pwedeng magdesisyon doon ang presiding officer lang o ang Senate President lang. Kailangan ng buong Senado. 'Di ba? So, dahil wala pong sinasabi, ibig sabihin hindi po nagsasalita ang ibang mga senador noon. So, ibig sabihin nagkakaisa sila na talaga namang huwag na itong maituloy. Hinayaan na lang nila, kumbaga, parang sa Kongreso nga, nakalimutan na nila yung impeachment na, uy, may pending pala tayo impeachment, tara impeach na natin. Diba? Tapos, Senate, ayan na. Sa Senate naman, okay, sige, amin na, tanggapin namin. Tapos, tenggahin namin. After all, ang layo pa ng 2028. Diba? Kasi ang Pilipino, alam nila, madaling makalimot. Pagdating ng 2028, limot na yung ginawa ni Chis Escudero. Limot na yung ginawa ng ibang mga senador natin. At malamang, magsipanalo pa uli sila dahil sa endorsement. Ay, nako mga kababayan. Kaya kinakailangan talaga nagkakaisa mga Filipino, di ba? Na iboto nila base sa mga nagawa, base sa kakayanan. Marunong nga, may kakayanan nga, pero wala ka namang makitang pagpapahalaga sa interes ng mamamayan. 'Di ba? So mas mainam pa na i-junk natin. Kaya tama yung stand talaga namin, hindi kami mag-solid ng alyansa. Ay nako, natsubibo na naman, nabudol na naman ang sambayan ng Pilipino sa nangyayaring ito. Sana ang ating Pangulo magsalita siya ng derutsahan. Diba? Vera Caldwell, don't blame the president if di matuloy ang impeachment because it's in the hands of the Senate. He respects its agents' responsibility if di ma-impeach si Sara. Then the citizens should blame the Senate. Ay ang problema kasi para hindi masisisi ang presidente, kahit anong gawin natin, kahit anong sabihin natin, hindi pwedeng hindi masisi ang presidente. Unang-una, wala akong maniniwala, maliban sa loyalista,
na hindi po si PBBM ang nasa likod ng impeachment ni Sara. Dahil wala pong nangyayari sa House of Representatives na wala pong alam ang presidente. Lalo na magpinsan silang dalawa ni Martin Romualdez. Maging ako man, hindi ako naniniwalang talagang walang kinalaman ng Pangulo natin dyan eh. Diyan sa impeachment na yan eh. Sa investigation eh. Pero tama yun. My stand is tama yun. Na pangunahan ng Pangulo natin ang pagpapa-investigate kay Sara para diyan sa confidential funds. Pangunahan ng Pangulo natin dahil hindi naman niya magagawa yan. Pero merong isang co-equal branch niya na kung saan malakas ang kanyang impluensya para pagka naimbestigahan yan, maipa-impeach si Sara kung ayaw namang magpaliwanag sa taong bayan. Oh, 'di ba? Kita niyo kung paano lang silang gagugaguhin ni Sara. 'Di ba? So masisisi at masisisi talaga si PBBM diyan. Bakit? Yung mga salita niya mismo ang nagpapahina sa impeachment. Dapat hindi siya nagsasalita ng ayoko talaga ng impeachment. Yung mga ganun, dapat walang ganun. 'Di ba? Tahimik na lang. Oh, okay, hanggang dun lang sa yung impeachment, nandiyan na yan. Hayaan nating umusad ang proseso. That's it. Wala na yung kambyo na ayoko talaga. Sino po masisisi rito? Martin Romualdez. Lilitaw na naman si Martin Romualdez lang ang may pakana ng lahat ng ito. Naniniwala po ba kayo doon? Na si Martin Romualdez lang ang mayroong kagustuhan nito? Oh. Na hindi na raw uusad ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dead on arrival daw. That's right. Kulang daw sa boto. Tapos na bago pa magsimula. Maging ang Pangulo, tila nais ipakita na wala siyang kinalaman o kagustuhan dito. Pero malinaw ang tanong, susundin ba natin ang proseso o tatalikuran ito dahil sa takot o kalkulasyon? The Constitution lays out a path for accountability. It begins with the filing of the complaint, moves to the House for deliberation and action, and proceeds to trial in the Senate. Each step exists for one reason, to uncover the truth. I have been invited to join the process. Diba? Yun naman ang purpose nun eh. Hindi natin hangad. Ako di ko hangad dahil alam natin outnumbered ang yes votes. Given na yan. Baka nga mag-zero pa yan eh. Mag-zero conviction pa yan eh. Pero ang importante dito, yung binabanggit nga ni Leila de Lima, proseso. Di ba? Proseso. Dapat mismo ang salita ng Pangulo encouraging, hindi hugas kamay. Di ba? Kasi hindi naman niya matatakasan ito. Walang maniniwala na hindi siya ang nasa likod ng ito. Pero dapat, di ba, panindigan. I-push na nandiyan na ang impeachment para magkaalaman, malaman ng taong bayan. Bakit nagkaroon ng ganitong mga pangalan doon sa acknowledgement receipt sa confidential funds? O bakit may mga ganung pangalan doon sa code names? Yun bang mga pangalan na natuklasan nilang 800 na merong birth record? Totoo ba na nakatanggap sila ng bayad? O, 'di ba? Malalaman po ng taong ng mundo, 'di ba? Ano nangyari sa pera? Total sinimulan na ito eh. Na inimbestigahan eh. Tapos i-atras lang ng ganun-ganon. Oh. 'Di ba? Yung mga leaders ng bansa natin, the Senate President, 'di ba? Dapat sabi nga be a man, 'di ba? Dapat manindigan kayo. Hindi yung wala niya para kayong takot na takot. Tapos what is more disappointing, ito pong reaction din ng tawag dito ng pangalan nito. Itong House Prosecution Panel. Ito naman po yung kanilang yung kanilang reaction ng House Prosecution. Ito sabi nila House Prosecutor on the Senate postponement of impeachment proceedings, the impeachment process is entirely up to the Senate now. We will abide by now.
by how they want to proceed. Ha? Unang-una, kayo may kasalanan. Ang House of Representatives, dinelay nyo. Ang sabi ng batas, in 10 days, pag-usapan nyo na yan. Diba? Pag-usapan nyo na yan. Tapos, anong ginawa nyo? Nagbilang kayo. Ang pagsasampa po ng impeachment, unahan yan. Kung sino yung unang isasampa doon. Yun ang ini-entertain. Kung sablay, ano gagawin natin? Meron na tayong precedents niyan during the time of Gloria Arroyo. Etong namayapang si Attorney Oliver Lozano na Marcos loyalist, ang tagasampa ni Gloria Arroyo ng hilaw na impeachment case sa kanya. Ilan sampa nun? 2. So 2 taon, safe. Nauuna siya eh. Pagka eligible for impeachment na, si Gloria, naka-file agad siya. Pag-evaluate ngayon ng committee, shit, insufficient. Hindi pwede. Ligwak. So 1 taon, nagbubunyi na naman si Gloria. Tapos gano'n na naman ulit sumunod na taon. Dapat dito, di ba? Ang ginagawa ngayon rito ng Kongreso, nagiging matigas ang salita nila ng House Prosecution, maging ito ni Martin Romualdez, na ganitong petsa namin din-deliver sa inyo yan. Dapat ganitong petsa sapagkat sinabi ng Constitution, forthwith. Kung meron kaming pagkukulang dahil hindi namin nasunod agad yung 10 days, sorry pero nasa inyong mga kamay naman ngayon at huwag nyo nang ulitin yung ginawa naming pagkakamali. Hindi ba dapat ganun yung naririnig natin na lalong mas magpapapalakpak sa atin at hindi ako magagalit, sasabihin pa, sa ngalan ng accountability, ng interest ng publiko, dapat ginampanan nyo na agad yan. Gawin nyo na agad. Ngayon, hindi na dapat itong idinidelay pa. At dapat ito ay mag-cross over sa susunod na Kongreso. Martin Romualdez is a lawyer. Diba? House prosecution panels are lawyers. So dapat pinaliliwanag nila yan. Yung nakinokontra nila yung sinasabi ni Soto na hindi naman abogado. Na kapag ka na-receive ang impeachment, yung articles of impeachment, automatically binubuhay nito ang isang mukha, ang isang pagkatao ng Senado, which is nagiging na itong impeachment court. At ang korte, kapag namatay ang mga hukom, hindi po nagbabago, hindi tumitigil, hindi umuulit. Naghahabol yung bagong hukom. So kung ano yung nasimula ng 19th Congress, yung mga nasa 28th Congress na, mag-review lang sila kung ano na ang nagawa ng 19th Congress. Babasahin nila yung transcript of records, di ba? Pakikinggan nila yung audio. Pag hindi pa nila maintindihan, ang tatanganan nila. Di ba? Doon po nila ibabase yung kanilang desisyon para maging updated sila. Kailangan nilang pag-aralan yan. Why do they have to do that? Para naman patas yung hatol nila. Yun ay kung gusto nilang humatol ng patas. Kung mag-no vote sila, explain it properly. 'Di ba? Nang buong linaw, base sa ebidensya. 'Di ba? Hindi yung ang dahilan ayaw po natin ng kaguluhan. Dapat nirespeto ang tanggapan ng pangalawang pangulo. Yan po ay long time tradition. Marcoleta yun, di ba? Hindi po dapat ganun yung mga paliwanag. Sinabi na ng Pangulo natin, ayaw niya ng gulo, maghahati-hati lang ang mga Pilipino. Tragis kayong lahat sinimulan nyo na Di sana hindi nyo na inimbestigahan, di ba? Hindi na sana kayo nagsayang ng mga hopya sa Kongreso. House of Representatives, the leadership, Martin Romualdez. Hindi pwedeng ganyan lang. Nakontento na kayo. Nasusunod kayo. Dinelay nyo Hindi pala kayo seryosong i-impeach si Sara Para lang wala kayong pending na assignment, di kayo magkatawa-tawa, in-impeach nyo. May panahon pa sa Senado, ang Senado naman, hindi ginampanan. Di ba? Alam nyo sa 2028, kahit sino dyan sa member ng 2022 senators na mapa-line up ng Pangulo,
nako, asahan nyo po, hindi na ako sasama sa line-up nila na magpo-promote ng line-up ng gobyerno, ng Pangulo. Ipo-promote ko yung line-up na hindi po kabilang doon. Bakit? Hindi ko ipo-promote yung mga hindi kumontra sa gusto ni Chis Escudero. Dahil yung mga ngayon, hindi nagpapakita po, indication na yun ng wala silang malasakit sa taong bayan. Wala silang pakialam sa accountability. O baka naman kasi takot din silang mabulgar. What do you think? Baka meron din po silang kawalang hiyaan. Baka meron din po silang scandalous na ginawa sa pera ng bayan at takot sila. Baka natakot po sila sa bloodbath na sinasabi ni Sara. Palagay ko ho, ganun eh. Diba? Pagkatapos ni Sarah magbanta ng bloodbath, nako. Nagbago na ang tono nila. Oh, di ba? Nag-aatrasa na. Oh, dapat kayong palang diretsahin nyo na yung taong bayan. Oh, ay nako. That's right. Diba? Kapag talo ang taong bayan diyan. Ganoon na lang ba mangyayari? Ang buhay ito. Yung loopholes malayo. Hinahanap ni Cheese. Pagdating ng susunod na kongreso, ito na yung sinasabi ko, samot-saring legal impediments na ang maglilitawan dito. Oh, ang palusot pa dati, diba, nakikita ko dito sa comment section, hindi, mas dadami yung mga anti-Sara. Ayan nangyari. Baliktad. Diba? Baliktad. Tapos ito, di ba kayo nagtataka? Bakit tahimik lang po ang gobyerno natin doon sa dayaan, malawakang dayaang nangyari po nung eleksyon? Bakit po sinasabi kong may malawakang dayaan? Disenfranchisement po yung nangyari. 17 million votes. Ang dami po nun. Pwedeng magbago ang tawag dito, yung resulta. Pwedeng magbago yun. Pwedeng merong nandun sa 12 ang mawala. Di ba? Pwedeng merong mga nasa laylayan ang makapasok pa. Oh, 17 million votes yan. Bakit? Overvote. Bakit na overvote? Siyempre, mga loyalista, marami yan. Nginig-nginig yung kamay, gano'n humawak ng marker. Yung bilog, ganon. Oh, toink, lagpas. Hinabol yung bilog, guhit. Hindi. Diba? Tapos na hindi nila namalayan, lagpas na pala ng 12 na boto nila. Pagsubo, patay. Diba? Dapat yung 17 million, minanwal yun. Hindi po dahilan doon, George Garcia, na wala tayong budget para dyan. Mag-resign ka na. Lumayas ka na sa COMELEC. Diba? At sa taong bayan, nako, I dare the Filipino people, the voters, na hingi naman natin na magkaroon ng recount yan. Bilangin, hindi recount, counting talaga. I-manual count yung mga overvoted ballots. Oh. Ngayon, kung nag-overvote sila sa mayor, di wag basahin yung lineup ng mayor. Di ba? Kung saan sila nag-overvote, di wag yun basahin. Kung nag-overvote sa Senado, huwag basahin. Oh. Di ba? Anak ng botya. Ganun lang tahimik. Ay nako, isang malaking kalokohan po yung nangyayari na to. Dapat po talaga ganyan ang gawin ng mga Pilipino. Diba? Ipakita natin. Ay nako. I'm really frustrated. Okay, iwan na natin to. Gusto po. Maging si si Mayora Peng. Naiinis din eh. Hindi naman ho kasi tayo bobo para maniwala na na gusto nila talagang ituloy. Maaaring gusto lang nilang marinig rin sa taong bayan na wala na kaming pakialam sa conviction. Gusto lang naming marinig ang ebidensya. Kaya nga sabi ko, sige na, kami na nag-a-adjust. Mga walang hiya kayo. Kami na nag-a-adjust. Sana naman ang prosecution team. Solid evidence naman ang ilatag nyo. Hindi yung hausyaw. Diba? Kasi solid yung nakita natin sa hearing nyo eh. Tapos baka mamaya magpresenta kayo ng hausyaw. Huwag ganun.
'Di ba? Dapat solid kung solid. Oh. Talo kung talo, okay lang 'yon. Ang mahalaga rito, nalaman, narinig ng taong bayan. 'Di ba? Yung katotohanan. 'Yun ang proseso na sinasabi nito ni And I said yes. Not to serve any political camp, but to uphold the principles of truth, justice, and accountability. This is not about vendettas. This is about responsibility. This is about courage. Kung talagang walang sapat na batayan ang mga akusasyon, ang ebidensya mismo ang magpapakita niyan. Tama. Hindi ang chismis, hindi ang takutan, at lalong hindi ang numero sa survey. To abandon the process is to abandon the people. Right. Diba? To abandon the impeachment process is to also tantamount to abandonment of the people. So parang iniwan na tayo sa bingit ng alanganin. Pinalipas ang halalan, matapos tayong bumoto, di ba? Wala na tayong maririnig. Sumasakit ulo mo sa impeachment na yan, pakinamin. Shoutout kay Mami Peng ng Zelda 14 at kila Itera. Di ba? Napakahayop ba? Ay, nako. Okay, so iwan na nga natin to.